Bumalik ka na sa kwarto mo, hindi ka kailangan dito. Akala yun na magiging una tuloy pagkikita namin ni Carlos matapos silang bumisita sa aming bahay. Ngunit ang isang beses na inusundan pa ng marami. At sa bawat pagkikitang yun nga, hindi maiwasang mas lalong mahulog ang aking loob sa kanya. If it's okay to you to ask, why are you treating me like that? Tanong niya sa kalagitnaan ng pagkain namin ng pasalubong niya hamburger. Sino? Nilingon ko muna siya bago sumimsim ng juice na bigay din niya. His family was here again. Sa dining area naroon ng mga magulang namin na abala na naman sa pag-uusap tungkol sa negosyo. Di naman kailangan ng presensya ko noon kaya nagpasya ako na dito na lang magpalipas ng oras sa garden. Pero ang hindi ko inaasahan na susunod pala siya sa akin. Your family, yung mommy at daddy mo, isama mo na rin yung panganay mong kapatid. Bakit ganun sila sa'yo? Kung itrato ka nila parang di ka bahagi ng pamilya, paliwanag niya. Lihim ako napangiti na mabakas ang pagkalita sa kanyang tinig habang binibigkas niya ang mga salita. Kapag kawaing ngumuso ako at nagibit balikat para itago ang bahagyang pagkirot ng aking puso. Hindi naman kasi talaga mapait kong tugon na siyang kinakulot ng kanyang noo. What do you mean by that? Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago sinimulan ng pagpapaliwanag sa kanya. Anak ako sa ibang babae ni Daddy. Kagaya na sinasabi niya, isa lamang akong bunga ng pagkakamali. Yung nanay ko kasi nagtatrabaho noon sa club at doon sila nagkakilala ni Daddy. Maraming beses na may nangyari sa kanila at sa kasamang palad ay nabuo ako. Kwento ko kay Carlos na taimtim namang nakikinig sa akin. And then ayun, wala sanang balak si nanay na sabihin kay Daddy na nagbunga ang kasalanan ginawa nila dahil bukod sa meron ditong pamilya, wala rin naman daw siyang balak na maghabol. But unfortunately, namatay ang nanay ko at dala ng isang malubhang sakit na huli na rin naming nalaman. Masyado na yung malala at wala na rin kaming sapat na pera para sa gamutan na yon. Bago siya tuluyang mawala, pinakilala niya ako sa daddy ko. Noong una, hindi siya naniniwala at hindi niya ako nagustuhan, lalo-lalo ng asawa at anak niya. Pero kalaunan, tinanggap na rin naman niya ako sa tahanan nila kahit na para sa kanila isa lamang akong basura. At responsibilidad na dapat nilang gampanan. That's bullshit. Nabuo ka dahil sa isang kasalanan pero hindi ikaw may kasalanan na yun. I just really can't digest how fucked up some other people's mind. Pinisil niya ang sariling ilong dahil sa inis. Hindi ka ba nagsasawa sa ganitong klaseng trato? Kung ako yun, umalis na ako sa poder ng aking ama na hindi ko magawa. Wala akong kakayanang gawin yon, lalo na di pa naman sapat ang aking pera. Sanay na ako kaya ayun, wala din ako ibang choice kundi magtiis at magbigay-bigyan na lamang sa mga matatalim na salita na ibinabato nila. Umusog si Carlos at mas lalong inilapit ang sarili sa akin. Ang isang kamay pinatong niya sa aking ulo upang marahang guluhin ang aking buhok. Tiningala ko muna iyon bago siya binalingan ng isang inosente at naguguluhang tingin. Huwag ka maglala, Arya. Simula ngayong araw na ito, pinapangako kung hindi ka nag-iisa. His lips curved into the most bright and genuine smile he could give. Poprotektahan kita. Ginulo niyang aking buhok. Kulang na lang mapigtas ang aking labi dahil sa lawak ng ngiti. Pangahawakan ko ang sinabi niya. Sa maikling pagkakataon nagkakilala kaming dalawa, alam ko, iba siya sa mga lalaki na kilala ko. Mabait siya, maalaga at masayang kasama. Wala ring bahid ng kahit na anong kakayahan ng kanyang katauhan. Walang kayabangan. Simple siya makitungo sa mga tao na kapalibot sa kanya at napaka-natural kong kumilos. Di na rin nakakagulat kung bakit napakarami ng kababaihan ang nagkukumahog na mapalapit sa kanya. At siguro nga isa na ako roon. Sa kanya lang ako naging malapit ng ganito dahil halos lahat ng taong akong kinikilala ay agad lumalayo kapag nalalaman na isa akong anak sa labas sa mga Cristobal. Kaya naman abot lang ng pasasalamat ko sa itaas na hinayaan ako nitong makilala si Carlos. Nabinigyan ako ng isang taong kayang tagapin kung ano man ang estado at disposisyon ko sa buhay. Bukas, babalik na ulit kami sa probinsya. Balita sa akin ni Carlos na siyang kinabigla ko. Natigilan ako sa pagkakabit ng seatbelt at kulantang lumingon sa kanyang gawi. Sumiray ang pait at lungkot sa kanyang ngiti na magtamang aming mga mata. Bakit ang bilis naman yata? Hindi ba't sabi mo na 2 buwan kayo dito sa Maynila? Nangihina akong tugon. Ayun nga eh. He heaved a drowsy surprise as his broad shoulders went slack. Nagkaroon kasi ng problema sa plantasyon kaya kinakailangan namin bumalik sa probinsya. Hindi kasi po pwedeng magpaiwan ako dahil walang aalalay kay Daddy. Malumanin na paliwanag niya at labis ko namang naiintindihan yon. Hindi ko talaga maiwasang manlumo at manghinayang dahil marami pa sana akong gustong gawin. Habang narito pa siya sa Maynila,
Inililista ko yon lahat sa notebook ko noong isang araw pero mukhang hindi pa yata matutuloy. Well, bukod lang siguro rito sa pagsundo niya sa akin sa paaralan pagkatapos ko mag-enroll dahil nag-aaya siyang kumain sa labas. Binasa ko ang pang-ibabang labi, palihim na kumuyom ang aking dalawang palad upang pigilan ang pagtambo ng dibdib. Babalik ka pa naman, di ba? Hindi pa naman ito ang huling beses na makikita kita. Matunog siyang umisi bilang tugon at tumiling-iling sa akin habang sumasaway sa pagkamangha sa kanyang mga mata. I will still come to your 18th birthday. Hindi ba't na nga ako kung dadalhin kita sa amusement park? Agad na buhay ang dugo ko sa sinabi niya. Yes, he was right. I thought he had already forgotten about that. At saka we will continue to keep in touch. Dagdag pa niya sabay napanguso ako para pigilan ng pagsupil ng matinding kilig at para na rin pigilan ang sarili sa pagtili. He let out a low laugh as he reached for my hair to ruffle it. Wag nang malungkot, ha? Babalik ako. Pangako yan. I found myself nodding and believing with his words because I know, just like what he did in the past few weeks, he never disappointed me. Not even once, not an inch. Muli kong sinulit ang araw na iyon kasama siya. Sa isang bagong bukas sa coffee shop niya ako dinala at tiniyaan ng mga sarili na mabusog sa mga masasarap na pagkain doon. Wala akong balak na sumunod sa kung anumang yapak ng mga magulang ko. I already told you that, right? I am not into office work and to talk about business for the whole damn day. I giggled and sipped on my coffee. Yeah, that's why you're talking architecture nga, di ba? Yup. Ilang beses pa kami nag-aaway ni Daddy dahil dyan. He wanted me to take a business-related course but I always refused to do so. I have my own life to live. Ayokong dinidiktahan ng buhay ko. Kung ano man ang dapat kong gawin o kung anumang buhay ang dapat kong tahakin. A tiny grin formed in my lips, satisfied with his answers. Makikita naman talaga sa kanyang mukha ang paninindigan at determinasyon sa mga plano niya sa buhay. And my adoration for him went higher because of that. I wish I could be brave like you. Yun na lamang ang tayong naisagot ko. Marami pa kaming napag-usapan na lumalalim pala ang gabi. Hindi ko naman kinakailangan mag-alala dahil paniguradong wala naman nag-aalala at naghahanap sa akin sa bahay. Arya, we need to go home. Ani Carlos matapos ibaba ang tawag. Nagkangat ako ng tingin sa kanya at ganun lang ang pagkurot ng aking noon na mapansin ko ang pagiging balisin niya habang sinisilid sa bulsa ng kanyang itim na khaki shorts ang kanyang cellphone. May problema ba? Tumayo na rin ako at tinampot ng shoulder bag. Kinagat niya ang paibabang labi habang nakipagtitigan ng matagal siya sa akin. Bakas ang pag-aalinlangan at pagdadalawang isip sa kanyang mga mata kung sasabihin ba niya sa akin o hindi. Carlos, I urged him to speak again. I don't know what exactly happened but my dad called and said na nag-aaway daw silang dalawa ng daddy ko at tinatapos na rin niya ang koneksyon namin sa pamilya ninyo. What? I was stunned for a moment. Pilit kong binasa ekspresyon ng kanyang mukha. Iniisip na baka sakaling nagbibiro lamang siya, ngunit walang mababakas doon na kahit anino ng tuwa. He licked his lower lip as he bowed his head. I think that involves money. Mahina niyang saan. Hindi maproseso ng isip ko ang mga pangyayari. Kung ang bilis ng aming pagkakakilala ay ganoon din kabilis ang pagtatapos na magandang samahan naming dalawa. Nagising ako sa sunod-sunod na tapik sa aking braso. Unti-unti kong iminulot ang aking mata at ganoon na lamang ang gulat ko nang tumambad ang pagmumukha ng sekretary ng aking asawa. Ma'am Arya, she uttered in a low voice. Napabalikwas ako sa sofang aking kinahigaan. Diyos ko, sa tagal ko palang naghihintay, hindi ko na namalayan, natulog na ako. Kahit na medyo lutang pa, nilibot ko ang tingin sa kabuuan ng opisina ni Carlos. Ngunit bigo ako makita kahit ni anino niya. Si Carlos, hindi pa ba siya bumabalik? Namamaos kong tanong sa kanyang sekretarya. Matagal siya bago nakasagot. Ilang beses ding bumuka ang kanyang bibig na para bang nahihirapan kung ano ang dapat sabihin. Ma'am, ano po kasi? Tumingin ako sa glasswall at halos mapatanon ako sa kinauupuan ko na makitang nag-aagaw ng liwanag at dilim ng kalangitan sa labas. Kasunod na bumaba ang mata ko sa paper bag na nakapatong lang sa pabilog na lamesa. It was still there, untouched. Hindi pa rin ba tapos ang meeting? Ayong oras na. Hindi pa rin siya bumabalik? Dagdag ko pang tanong. Ma'am, kanina pa kasi umalis si Sir Carlos. Kunot noon ko siyang tiningala. Kinagat niya ang kanyang paibabang labi na magtama ang paningin namin. Mababakas doon ang hiya at awa para sa akin. Ha? Nagjo-joke ka ba? She shook her head aggressively. Hindi ma'am, nagsasabi po ako ng totoo. 10 minutes lang po ang tinagal ang meeting nila kanina pagkatapos po nun, umalis na po siya kasama ng ilang board members. Nagkayaan pong kumain sa labas.
Paliwanag niya na siyang dahilan para malaglag ang aking panga at pagbagsak ng aking parehong balikat. Di ako nakapagsalita, naiwang nakatulala habang pinakikinggan siya. I thought you already left, ma'am. Kung hindi pa sana ako papasok dito sa opisina ni sir para ilagay yung papeles, hindi ko malalamang nandito pa po kayo. Dugtong pa niya. Narikip ang aking dibdib. Nakaramdam ng unti-unting pagbabadya ng luha. Sa hindi mabirang na pagkakataon, nagmukha na naman akong tanga. Ma'am, sorry po talaga. She bowed her head countless times. A genuine guilt was truly evident in her voice. I forced a laugh as I shook both my hands in front of her. No, it's fine. Don't blame yourself. I was the one who was at fault. Ngayon pa talaga ako bumisita kung kailan alam kong sobrang busy ni Azzy. Pero, ang mas mabuti pa, sa'yo na lang to. Inabot ko sa kanya ang paper bag na naglalaman ng Sunday lunch namin ng asawa ko. Okay pa yan. Medyo malamig na nga lang kaya iinit mo na lang. How about you, Ma'am Arya? A tiny curve formed on the side of my lips. Don't worry about me. I already lost my appetite. She swallowed hard as she accepted it. Tumango ako at inayos na nga ang sarili. I will go now. Umuwi ka na rin. Huwag ka magpapagabi. Tinapik ko ang kanyang balikat bago tuluyang umalis doon. Gamit na nangangatog na tukod, hindi ko alam kung paano ako nakaalis nang matiwasay sa gusaling yon. Marami pa ako nakakasalubong ng mga empleyado. Lahat ng ngiti at pagbati nila sinusuklian ko. Ngunit may iba rin namang labis na nagtataka sa aking presensya. Nandito pa pala si Ma'am Arya? Hindi ba kanina pa umalis si Sir Carlos? Bulong ng babae sa kanyang kasama. Oo nga ang weird. Tugon pa ng isa. Di ko na yun pinansin pa't nagkunwari na lamang na walang narinig. Pumara ako ng taxi. Lugmok ang buong pagkakataong umuwi. Madilim at tahimik. Yan ang bumungad sa akin pagdating ko sa bahay. Pakiramdam ko tuloy anumang oras maaari ako mabaliw sa dami ng iniisip at nararamdaman. Kumikirot ang aking puso. Para bang pagod na pagod ako kahit wala naman akong ibang ginawang maghapon, kundi maghintay na parang timang sa kanya. Gusto kong umiyak sa sakit pero wala ni isang luhang pumapatak na para bang sila na mismong naunang sumuko dahil paulit-ulit na lang. Alam kong ako rin ang naglagay sa sarili ko sa ganitong uri ng kalagayan na masyado ako makasarili noon at hindi iniisip kung ano man ang magiging dulot nito. I took advantage of our situation and only thought about what was good and beneficial for myself. And I couldn't blame Carlos' resentment at me. Well then, I guess, this was my karma. Was everything backfiring to me? Lumalalim pa ang gabi. Nilibang ko na lamang ang sarili ko sa telebisyon para hindi naman ako mabaliw sa labis sa katahimikan. At habang nasa kalagitnaan din ako ng pag-iisip kung anong kakainin sa hapunan, marahang bumukas ang pinto. Mula sa printing pagkakaupo sa couch, agaran ako napatayo. Iniluwa na on si Carlos sa mukhang stress at pagod na pagod. Ngunit na magtama ang mga mata namin, hindi nakaligtas sa akin na nakahinga siya ng maluwag, na para bang sa gitna na nakakarindi niyang mundo, muli niyang nahanap ang kapayapaan. Or maybe I was just assuming things. Tumayo ako para salubungin siya. Hinalikan ko siya sa pisngi at walang imik na kinuha ang kanyang attache case. Hindi kagaya nito mga nagdaang araw, hindi ako nangulit at nagbato ng kung ano-anong tanong sa kanya. I did not ask his whereabouts. Alam ko rin namang wala akong makukuhang matinong sagot at baka humantong pa sa pag-aaway. Wala ako sa mood para dun ngayon. Kumain ka na? Marahan niyang tanong habang sinusundan ako paakyat sa kanyang kwarto. Hindi pa. I shook my head. Bakit? Nagugutom ka ba? Hindi ako nakapagluto ng hapunan kasi hindi ko alam na uwi ka pala. Ipinatong ko sa swivel chair ang attache case bago dumiretso sa walk-in closet niya at kumuha ng damit niyang pamalit. It is already late, Chan. Huwag mong sabihin na nagpapalipas ka ng gutom tuwing wala ako. His voice sounded dangerous right now. Hindi naman, ngayon lang. Nalibang kasi ako sa pinapanood ko. Hinarap ko siya at inabot sa kanya ang napili kong damit. Anong gusto mong kainin? Magluluto na lang muna ako habang naliligo ka. Pinilit kong umako natural kahit nasa loob-loob. Isang kalibit na lamang sa akin mag-uuna na sa pagpatak ang mga luha ko. Matagal siyang tumitig sa akin. Tila tinitimbang ang emosyon ko pero wala siyang makuha. Kapag ko ay bumuntong hininga siya at naglakad patungo sa banyo na nasa loob lang din sa silid niya. No need. I already bought food for the two of us. Just wait me here, he muttered before finally closing the door. My shoulders slacked as I swallowed the lump in my throat. Extremely disappointed because he did not bring up what happened earlier. Like it seems he did not really care about it. And I didn't know why that just seeing him made my heart and soul shattered even more. Matinding katahimikan ng bumabalot sa amin habang kumakain ng hapunan. Tanging tunog ng kubyerto sa tumatama sa babasaging pinggan ang naririnig.
God knows how much I wanted to ask about his day, his work, or even just exchange a random conversation with him. But I'm scared that he might get annoyed. Kaya naman kahit kating-kating ang dila ko magtanong, pinigilan ko pa rin ang sarili. Mas pinili ko namang manahimik at makiramdam sa kanyang kilos. At alam kong ganoon din siya sa akin. Kanina ko pa kasi napapansin, panay ang sulyap o titig niya sa akin habang kumakain kami. It was odd, and I felt uncomfortable with it. Ilang minuto lang din narinig kong mahina at mabigat niyang buntong hininga. At mula sa mahabang katahimikan, siya ang naunang nagsalita. Arya, I just want to say sorry about what happened earlier. Panimula niya sa mababa at napapao sa tinig. Naninimbang pa rin ang tingin na binibigay niya sa akin. This was what I've been waiting for, explanation. Hindi ako kumibo. Naratili ang mga mata sa aking pinggan na wala ng laman. I acknowledge my fault and I'm genuinely sorry for it. He heaved a sigh as he licked his lower lip before continuing. It was just a quick meeting, really. But Mr. Tan wants to visit our other subsidiary company and eat lunch together. I couldn't say no, Arya. He is one of our biggest potential investors, so I need to attend to his whims in order to impress him. Nagtiimbag ako bago sumagot. Who are you with? Just me, Mr. Tan, and... He trailed off and swallowed hard. Lizzie. I laughed without any trace of humor and shook in my head. Your mistress. Marahas siyang bumuga ng hangin bago naniningkit ang mga matang bumaling sa akin. She's not. May diin pero kalmado niyang tugon. Wala akong ibang babae. Dagdag pa niya. Matagal kaming nagpantay na malamig na titig hanggang sa ako na rin ang unang sumuko. Nakakabalib at nakakapanibago na nagagawa niya maging kalmado ngayon. Hindi ko alam kung anong sumabi sa kanya at bakit siya nagpapaliwanag. Hindi naman niya iyon ginagawa. I am guilty, Chan. Baka isipin mo sinadya ko nangyari kanina. Pero hindi. Ang totoo niyan, masaya akong bumisita sa kanina sa opisina. You should have called me. May cellphone ka naman. Pwede mo rin akong daanan sa opisina kung talagang gugustuhin mo. Maintindihan naman kita at di ako magreklamo. Pero anong ginawa mo? Pinagmukha mo akong tanga. Halos mamuti ng mata ko kakahintay sa'yo. I forgot my phone in the office. Depensa na niya. Inangat ko ang akin para makipagtagisan ng titig sa kanya. Sa huli wala rin ako nagawa, kundi tanggapin ang eksplanasyon niya. I guess it was fine. It was enough to know that he was conscious of his mistakes and he was genuinely sorry for it. Well, I really hope so. Wala nang nagsalita sa amin hanggang sa tuloy na kaming matapos kumain. Ramdam ko pa rin ang pakiramdam niya, pero hindi ko na yan pinansin pa. Nauna na siyang umakyat sa kanyang kwarto habang ako naman nasa kusina at abala sa paghuhugas ng pinagkainan.